Good evening guys. Pasyalan muna natin itong room natin. Bisitahin muna natin. Wow! Ang ganda. Oh, dalawa lang kami dito ni Rigor. Yan. Kakatapos lang namin mag-dinner and then dumiretso na agad ako dito para magpahinga muna ng konti. Patayin natin ang fan kasi maingay yan eh. Yan, and then maingay din ang aircon. Patayin din natin. Ano ba to? Okay, maingay to pag nag-vlog tayo. Yan, okay. So habang wala si Rigor, mag-vlog muna tayo. Sa ipe-flex ko lang ang sitwasyon ko bilang isang accountant, no? Okay, so far, nag-enjoy naman ako sa pagiging accountant sa isang government agency. At marami rin akong pinagdaanan bago ko nakuha yung pagiging certified public accountant. Hindi lang siya basta-basta na akala nyo ay ganun lang kadali. Pero syempre, pinaghihirapan din at saka talagang iniisip mo, ini-imagine mo na makukuha mo ang pangarap mo na yon. O paano ba ang nangyari? Hindi pala muna. Kukwento ko pala muna. Kukwento ko muna. Ano ba ang nangyari pagkatapos kong maging certified public accountant? Ano ba ang naging pagbabago sa buhay ko noon? Bago pa ako nung maging certified public accountant. Kasi sa pagkakaalam ninyo, hindi nyo pa pala alam, sorry, pasensya na. May kukwento ko lang, matagal akong walang trabaho, matagal akong nagbakasakali sa larangan ng pagnenegosyo at awa ng Diyos, hindi ako pinalad at sobrang lakas ng dasal ng nanay ko na mag-take ulit ako ng board exam at maging isang ganap na CPA. So nangyari nga yung pinapangarap niya na yon at pinagtiyagaan ko, nawalan ako ng option sa buhay eh. So saka ko na nga ikakwento yung detalye kung paano nangyari yon. Ano ba, kung paano pala ako pumasa. So ngayon, ano ba ang naging pagbabago? Ano bang epekto nung pagpasa ko ng board exam? Siyempre, unang-una, lumaki ulo natin. Joke. Yun ang unang-unang sinabi sa akin ng kapatid ko na si Michael Graciano Rendon Ilidan. Kasi bago ako pumasa, siya muna ang may mga ipinasa, 2 board exam ang ipinasa niya. Tama, isang board exam pala at saka isang master's degree bago ako naging certified public accountant. Kaya binigyan niya na ako ng advice. So, yung pagpasa mo na yan, unang-una dapat dyan, hindi dapat lumaki ang ulo mo. Okay? At tinandaan ko naman yun. At hindi naman talaga dapat. Kasi alam ko naman sa sarili ko na iyon ay titulo lamang na binibigay ng isang tao na meron lang pagsubok na binibigay at kahit sino naman ay kayang makamit yun, di ba? Na hindi naman natin ipagmamayabang sa ibang tao na ako lang ang ganito, ako lang ang may kakayanan nito, which is sinasabi lang natin na kaya rin natin. Di ba? Kung kaya ng iba, kaya rin natin syempre. Kaya naman nga, ngayon nagsishare tayo ng mga learnings, ng mga lessons, kung paano rin maging certified public accountant ang mga ibang kabataan, katulad ko dati, na kabataan natin dati, na nangangarap na maging CPA. Okay? So, nung pumasa na ako ng board exam, malaki talaga ang naging pagbabago. Malaki ang opportunity. Napakarami kong nakikitang opportunity, unlike nung hindi pa ako pumapasa ng board exam. At nung hindi pa ako kumukuha ng board exam, medyo demoralized, ang baba ng moral, at saka sa totoo lang talagang ang hirap maghanap ng trabaho. Sinabayan pa ng wala pa mga rationalization noon, wala pa mga new items, unlike ngayon na napakaraming items na lumalabas. Noon kahit adas lang ang hirap, adas na item ang hirap maghanap ng trabaho. Unlike ngayon na papalit-palit yung iba, hanap lang may bakante na naman sa isa, patalon-talon lang. Hindi katulad ng mga panahon natin, ng mga 1990s, 1990s tayo eh. Hindi magtututo ako sa 1998 tayo na-graduate, ay napakahirap maghanap ng item noon sa gobyerno. Okay? So yun, una sa lahat, nung pumasa ako, nung nakuha ko yung syempre nagpasalamat ako sa Panginoon, sa asawa ko, sa nanay ko, at sa mga taong sumuporta sa akin at naniwala. Siyempre, unang-una sila, yung asawa ko, nanay ko, sila talaga yung unang naniwala sa akin yan. At halos kami lang, ako, naniwala ako sa sarili ko kasi talagang no choice. Kailangan ko pumasa ng board exam, kaya ako siya
pinilit kunin. Okay? Kumbaga talagang sinunog ko ang tulay sa likuran ko para hindi na makabalik at para ituloy ko ang pagiging certified public accountant. Hindi ako dapat umurong at nangyari nga, di ba? Una sa lahat, ang naging epekto sa sarili ko noon, syempre, tumaas ang moral. Yun ang isang pinakamaganda at na nangyari. Talagang magtataas ang confidence mo sa sarili mo at ang pananaw mo sa mga bagay-bagay ay napaka-positive. Ganyan. Hindi katulad nung wala pa tayong parang lahat ng bagay ang hirap, halos parang hindi mo kaya, parang imposible. Tapos ang hirap nga talaga, ang hirap ng opportunity, parang pinanghihinaan ka ng loob. So yun ang isang bagay mga guys na kapag naging certified public accountant ka, tataas ang moral mo. Siyempre, higit sa lahat, hindi ka dapat yayabang. At sa kabila ng lahat na yun, kasi nga ang tagal ng panahon bago ko napag-isipan na mag-board uli at saka hindi rin naman basta-basta ganun kadali na pumasa, na maipasa ang board exam natin, ay napagtanto ko na posible talaga lahat ng bagay. Kaya talaga, basta't ginusto mo, ipinagdasal mo, ipanalangin mo, at meron kang magandang dahilan sa Panginoon, ibibigay niya sa'yo. Diba? Para sa buhay mo, para sa future mo, para sa pamilya mo, ibibigay niya sa'yo. Kaya kayo mga guys, yung mga nangangarap na maging board exam, yung mga nangangarap na pumasa ng board exam, pagtiyagaan nyo mabuti, sikapin nyo, alamin nyo kung ano-ano ba yung mga bagay-bagay na dapat yung gawin para pumasa kayo. Walang imposible. Kaya basta ginusto mo at may proper guidance ka. So kung makikita nyo yung libro ko, kung may chance kayo, basahin nyo at mura lang naman yan, nabili nyo. So wala na pala tayo sa Shopee kasi hindi pa nakapag-register ulit ang misis ko sa Shopee, sa BIR, na Surreal Kitchen Studio. So dito muna sa page natin sa Wisdom Thought kayo kumontak sa akin, kung gusto niyo ng book, order, and papadaanin natin through LBC. Yun nga lang, merong shipping fee. So, ganun talaga. Siyempre, kung malapit naman kayo sa Pasig, sa Mandaluyong, pwede naman tayong mag-meet up. Malaking bagay ang libro na to para sa inyo, para malaman nyo kung ano ba talaga ang dapat nyong gawin. So, hindi ako nagbablog para hindi ako nagbablog. Nagkataon lang naman talaga. Nagkataon lang na meron akong ginawang libro, pero gusto ko talagang sabihin, bago ko pa naisip itong mag-vlog, talagang bago pa ako pumasa, naisip ko na talagang gawin ang libro kapag pumasa ako. So ngayon, kung ayaw nyo naman ng book, so dito makinig na lang kayo sa mga sabihin ko. Ito, umpisa na ulit ako, babalik na lang ako sa pag-encourage sa inyo na sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga accountancy graduate na gustong pumasa ng board exam. Marami sa comment na nababasa natin yung mga nakabili ng libro natin. Napakaganda, napakalaking tulong ng libro na yun sa kanila. Yun nga lang, syempre, kailangan talaga nilang pag-igihan, kailangan nilang magpursige para kumuha ng board exam, pag-aralan kung paano pumasa. So far, wala pa akong naririnig na feedback na, Sir, salamat, napakaganda ng libro mo, CPA na ako. So hopefully, gusto ko sana makarinig ng ganun. Pero meron namang mga narinig na ako, mga 2-3 na pumasa ng teachers board, yan ang LET, at sa civil service dahil nakapulot sila ng aral doon sa libro ko. Hindi lang naman para sa mga CPA yun, para rin yun sa lahat ng gustong kumuha ng mga board exam kasi ang mga sinasabi naman namin doon, ang mga sinishare namin sa libro ay kung ano-ano mga dapat mong gawin at mga iwasan para pumasa ka ng board exam. Okay? So yun, balik na tayo sa topic. So yung dati na hinawak-hawakang driver's license ko lang ay nagkatotoo na CPA na talaga siya, na talagang lisensya na siya ng Certified Public Accountant from PRC. Ganun. So ngayon, na-enjoy na natin ang pagtatrabaho, ang isang pagiging Certified Public Accountant. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan maging best. Hindi nyo naman kailangan maging top 1, top 2. Kung aminado naman tayo na hindi tayo ganun kagaling eh. Ang importante, maipasa nyo. Kapag naipasa nyo yun, pare-pareho na tayo ng opportunity sa trabaho, sa negosyo, at sa kung ano pa man. Siyempre yung iba, may konting edge, pero diskarte pa rin sa buhay yun. Di ba? Ganun yun, diskarte pa rin sa buhay. Huwag kang mahiya. Kapag bumagsak ka, marami kasing, may mga bumibili pa ng libro ko noon, nahiya magsabi ng pangalan, na ayaw padaanin sa gusto na lang doon sa Shopee, kasi pag sa Facebook, malalaman ko pangalan nila, malalaman ko kung sino sila. Hindi ganun.
Kasi nga mas magandang meron nakakaalam na magtitake ka ng board exam para merong magme-mentor sa'yo. Yun ang isang pinaka-importante. Basahin nyo, check nyo yung book ko. So ngayon, hanggang dito na lang muna. Ang next topic, balikan natin mamaya. Ito rin, papahinga lang tayo. Ang next topic natin, ano ba ang advantage kapag nag-take ka ng board exam? Okay? Kapag bumagsak, pumasa, ano bang nararamdaman mo? Okay? At saka, ano ba ang moral lesson na malalaman mo doon? Yun na isa-share ko mamaya. Okay? See you later. Thank you.